Welcome to Donmar TV News Channel. Nadagdagan pa nga, Bombo Elmar, yung mga mambabatas na nagpahayag ng suporta sa committee report na nagre-rekomenda ng kaso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, Health Secretary Francisco Duque III at iba pang mga personalidad na mga sangkot umano dito sa pharmaceutical deal. At ayon nga kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, kabilang sa mga sumang-ayon dito sa partial report pa lamang ay itong si Senator Ping Lacson at maging yung mga nasa hanay ng oposisyon, si Senator Franklin Drilon, Senator Rizon Tiveros at iba pang mga miyembro ng minority group. May iba pang nasa majority group din, Bombo Elmar, ngunit nais pakasuhan yung mga opisyal ng DOH pero hindi kasama si Pangulong Duterte. So may mga magkakaibang posisyon dito. Meron din namang pumirma, subalit nais pang ipaliwanag yung kanilang posisyon sa naturang usapin. Tapos na yung sesyon. So magsusumiti na lamang ng kanilang explanation yung bawat miyembro ng kapulungan na nais pang ipaliwanag yung kanilang boto. At aminado naman si Gordon na malabo talaga na makasuhan ng tuloy-tuloy si Pangulong Rodrigo Duterte dahil nasa posisyon pa ito at immune sa anumang mga kaso. Kung sakali ay through impeachment proceedings. Kaya lang, dahil nga break na ang Kamara at Senado, wala nang posibilidad na maisulong pa ito ngayon doon sa lower house bago iakyat ng Senado at gahol na rin sa panahon dahil sa kampanyahan na pagpasok ng mga susunod na araw. Kaya naman, ipupursige na lamang umano ang reklamo laban sa Chief Executive, partikular na yung issue ng inciting to sedition kapag nakababa na ito sa pwesto. Nakabatay kasi ito, Bombo Elmar, doon sa naging pahayag umano ng Pangulo na kumakalaban sa Commission on Audit na isang constitutional body at dapat ay nirerendahan at iniingatan itong trabaho ng COA dahil ito'y nagpuprotekta sa integridad ng pamahalaan, lalo na yung usapin may kinalaman sa mga pondo na inilalaan sa bawat ahensya. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, ang Malacanang kahapon naghamon na ituloy yung pagkakakaso, Bombo Dennis. At isa pa na binabatikos yung buwelta ng Malacanang dyan, binabaka bahagi ito ng pamumulitika ng chairman ng Blue Ribbon Committee. At para daw ma-re-elect, Bombo Dennis, may buwelta rin bang kasagutan dyan itong si Chairman Gordon, Bombo Dennis? Well, ang sinasabi dito ni Senator Richard Gordon ay hindi na issue dito yung pamumulitika dahil matagal naman na siyang tumatakbo. In fact, nating tulos na daw para sa panig niya, Bombo Elmar. Ang nais na lamang niya ay malinawan itong issue na ito at makasuhan yung mga dapat kasuhan at mismong ang Pangulong Rodrigo Duterte daw ay mahabol pagkatapos ng kanyang termino. So, sabi niya ay nirerespeto niya kung ano man ang saloobin ng ibang mga grupo na nag-oobserba dito sa takbo ng kaso na ito. Ang importante ay maisumiti nila yung naturang mga dokumento sa Office of the Ombudsman at sa tanggapan ng DOJ, and then bahala na yung naturang mga tanggapan. At least daw ay nagawa nila yung kanilang trabaho bilang mga senador at may kapangyarihan din na mag-imbestiga sa ganitong mga usapin. Bombo Elmar. Yung mga essentials ng scenario, si Lenny ay nasa United States for a state visit. Ngayon daw, nasa hotel daw siya. Ngayon, pinuntahan daw siya ng officials ng US State Department at ng CIA at binigyan siya ng intel report na lulusubin daw ng militia vessels ng China ang Pag-asa Island. Yun yung scenario. Binigyan siya ng intel report ng US. Ngayon, sabi ni ang tanong, ano ang kanyang step by step na gagawin as ang kanyang executive order? Oh my God. Si Lenny, wala siyang executive order. Ang sinabi niya, well, bago pa mangyari yan, sisiguraduhin ko may presence, may ganito, may ganyan. But the point is, the question doesn't tell you kung ano yung ginawa mo before. Ang question is, ano ang iyong executive order regardless of whatever is the situation. Ayun, ang sinabi lang ni Lenny is, i-remind daw niya ang US ng Mutual Defense Treaty na kung may aggression. So, ang ginawa ni Lenny, mananatili pa rin siya sa United States. Can you imagine, you have report that that Pag-asa Island would be invaded at ikaw mananatili ka pa rin sa United States? And putuloy mo pa rin yung meeting mo kay Biden? Boba. Go back to your country. Diba? Parang
parang nung pinapakinggan yung question, sabi ko, grabe naman tong question, grabe maka-throw ng shade kay Leni Robredo. Hindi ba niya naalala na ito yung issue sa kanya sa Bagyong Nina? Diba, yung nung December 2016, nung Bagyong Nina, nira-ravage yung Naga City. So, ang ginawa niya, nandun pa rin siya sa United States. Sabi niya, hindi siya makahanap ng ticket, pabalik. Kasi nga 5 sila. You're the vice president, di ka makahanap ng ticket? And nung tinatanong, sabi ko, oh my God, si Leni, wala siyang presence of mind. They're throwing shade at her. So, dapat ang unang mong sagot is, babalik ako ng Pilipinas, di ba? And then I also trust and verify. Kasi while you are in the presidential plane, meron ka namang capacity for communication eh. You can directly okay, I wanna talk to to Xi Jinping. But of course, while you're on the plane, you are already giving orders to your departments. You're giving order to the AFP. Di ba? To secure Pag-asa or ganyan, and then you're already activating your Department of Foreign Affairs. You might be calling already while you're on your way back to the Philippines. You're also calling your ambassador to China, the Philippine ambassador to China, and giving orders to him that please kausapin, talk to the Department of Foreign. Kasi si Leni, wala siyang sinabi. Anong executive order mo? Anong gagawin mo? What's you gonna do? Wala siyang ginawa. Sabi niya, hindi, kasi hindi na ako mabibigla kung mangyari yan kasi may ganito. Of course, you cannot plan everything. Diba? Ang tanong sa'yo is, if this situation happen, regardless of whatever preparation that you have done, what you would do. The first thing that you would do as Commander-in-Chief, again, and I will reiterate this, kung wala ka sa bansa mo, you would fly back immediately. You would cancel your meeting with Biden and go back immediately, then trust and verify the intel report. Diba? Trust and verify the intel report. Remember, the intel report was given to you by a foreign government. This was not given to you by your own intelligence officer in the Philippines. So trust and verify. Diba? Trust and verify. Call military intelligence in your country. Sino bang meron tayong military base. Meron pa 'di ba? Merong South Luzon Command. Is it called South Luzon Command yun sa Palawan? Why don't you verify it from them? Connect to them immediately. Pero ginagawa mo yan while you're on your way back to the Philippines. You don't stay in the United States and continue your meeting with Biden and have photo ops. Hindi ba siya nakakalata sa question? Tawa talaga ako ng tawa. Sabi, may klaro kayo ng meeting, tapos mag-ako rin kayo ng photo ops. Never sinabi ni Leni na, I will go back to the Philippines immediately. That's your first job as president. You go back to your country immediately in the face of a crisis like this. Pero hindi niya sinabi. She didn't say it. So gusto niya, mananatili siya sa United States? Well, Western Mindanao Command. Thank you, Thick Walls Fee. Diba? So trust the intel, but verify. Again, trust, but verify. Okay? Yan ang principle sa mga intelligence report. And you are getting an intelligence report from a foreign country. Diba? So you can trust it because United States is your ally, but you have to verify it. Okay, binigay mo na lang sana yung kung yung intel report ng United States ang magro-rule lang kung ng Pilipinas, di gawin na lang nila tayong bansa nila, gawin na lang nila tayong estado nila, tapos na ang usapan, wala na tayong pag-uusapan dito. Diba? Pero the first thing that you have to do, Leni Robredo, if you are the president and you receive something like that, you cancel your state visit and then you go back to the Philippines. Ikaw kasi mahilig ka makipag-photo op. Yung unang-una mong gagawin, that's the first executive decision that you do. Once you receive this intel, you cancel your meeting, and then you go back to the Philippines, and while you are on the presidential plane, you are already giving orders, diba? You would you talk to Xi Jinping, you give orders to your ambassador to China, you call the Western Mindanao Command na nasa Palawan in order for them to verify, pinaghahanda mo na yung AFP, etc. Diba? Okay. Now, sabi niya dito, meron daw tayong MDT with the United States, the Mutual Defense Treaty. Girl, if you're the president of the country, you should be at least, ang dami-dami nating treaties, di ba? Ang daming agreements, etc.
at least you should have mastery already of the Mutual Defense Treaty between the United States and the Philippines. Ayun na nga lang nag-iisa natin military treaty, no? Hindi mo pa alam. Nakakaloka ka, girl. Okay. Ano yung MDT? Okay, this was a Cold Era Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States. Ngayon, yung Mutual Defense Treaty, hindi mo yan basta-basta ma-activate. Okay, hindi mo yan basta-basta ma-activate. Kasi, ang unang-unang prinsipyo ng Mutual Defense Treaty ng between the United States and the Philippines, kailangan mo nang i-resolve through peaceful means ang isang conflict. Okay. That's why, kaya nga sinabi ko, dapat ang unang-unang mo dapat gagawin is kausapin mo si Xi Jinping. Hoy, parang Xi Jinping, I receive an intel report that your Chinese military vessel is going to Pag-asa Island. Is there any truth to this? Because if there's any truth to this, mapipilitan kaming magpadala ng military dyan. And we don't want this to happen, di ba? You would already pursue conflict de-escalation. Ngayon, ang gusto ni Lenny is conflict escalation kasi mali pa yung pagkagamit niya ng MDT, di ba? MDT, mag-activate yan pag natupad yung mga step by step. Una, kailangan i-resolve through peaceful means ang conflict. Okay? Ikalawa, and this was discussed extensively during nung hearing ng EDCA. I think it was sa EDCA. Mga tanong, may senador pa nun si Bongbong, kasi Miriam nagtanong sila. Ang tanong nila, suppose a shooting war happened between China and the Philippines, kailan papasok ang United States? Not